Batangas Representative Leandro Leviste said that the Philippines is now under a de facto martial law. Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Si Batangas Representative Leandro Leviste said that the Philippines is now under a de facto martial law. So how does Malacanang respond to this statement where he said critics allegedly feel intimidated or selectively prosecuted? Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Okay, but given his following, ma'am, and yung mga kubaga parang nakikinig sa kanya with this kind of pronouncements, ano po ang masasabi dito ng palasyo? Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC, ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Ma'am, kahapon na-i-refer na po ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. How does Malacanang view the referral of the impeachment complaint against the President to the House Committee on Justice? And does Malacanang see the referral as routine constitutional process or as an attack on the administration? Thank you. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Pero does ma'am, nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ma'am, last na lang po. Paano po tutugunan ng palasyo ang impeachment efforts na posibleng magkaroon ng distraction sa mga national issues? Also, makikipagtulungan din po ba ang Malacanang sa Kongreso sakaling humiling ang House Justice Committee ng mga documents? Unang-una po, itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto, hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Salamat, ma'am. May tanong po mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, yung International Criminal Court Pretrial Chamber ruled that former President Rodrigo Duterte is deemed fit to stand pretrial proceedings. So ano po ang masasabi ng palasyo dito sa development sa ICC case ni former President? Ang nagpasya po niyan ay ang Pretrial Chamber 1 ng ICC. So kung ganyan po ang kanilang proseso, hindi po makikialam ang Pangulo at hindi po makikialam ang pamahalaan ng Pilipinas. One follow-up na lang po. But on my first question lang po, dito kay Congressman Leviste, because sinabi niya po na yung mga nag-expose pa daw po ng korupsyon ang tina-target ng administrasyon nakakasuhan, katulad po siguro niya na nag-float ng Cabral Files and etc. Siguro po, ano ang response ng palasyo sa nagsasabing yung mga kritiko, yun pa ang tina-target kung sila pa po ang nag-expose ng corruption activities? Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita ng walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Kanina po na-mention na po nila yung mga napag-usapan dun sa meeting ni President with the economic managers. May na-mention po about na figures, response si Pangulo regarding sa employment, poverty incidents, tsaka inflation. May comment rin po ba si Pangulo regarding dun sa slowdown ng GDP last year at tsaka yung projected na mas lower na growth sa this year? Ito po yung napag-usapan, pero ang mga detalye pong ito ay ibibigay po sa inyo dahil ito lamang po ang sa atin na ibigay sa ngayon. So,
ibibigay ko po ang katanungan na yan mismo sa economic team at atin din pong kukonsultahin si Secretary Go. Ibibigay ko po sa inyo maya-maya kung mayroon pa pong ibang detaling maibibigay sa akin. Follow-up na lang po. May naging instruction po ba si President Marcos sa economic managers during the meeting? At kung meron rin po bang naging commitment ng economic team? Ang nais lamang po ng Pangulo ay gumanda ang ekonomiya ng bansa. So yun po ang pinaka-target in general ng Pangulo. Thank you po. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, ano pong reaction natin doon sa naging pag-i-inhibit ni House Majority Leader Sandro Marcos from all impeachment proceedings against the President? Yes, the act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. It shows his character, it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Follow-up lang, Yusek. Was this the advice from the President himself to his son? Hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga anumang aksyon na gagawin ng kanyang anak dahil ang alam po niya, kailangan lamang pong tumpad ang kanyang anak sa mandato. Bilang public servant, alam po ni Congressman Marcos kung ano po ang sinasabi ng batas at ano po ang dapat niyang gawin. Thank you po, Yusek. Next question po, Julie Baiza, 1PH. Good morning po, Yusek. Former Senator Antonio Trillanes has floated the idea of forming a new unit team. Yung bagong unit team daw po, pwedeng buuin ng mga supporters ni former President Leni Robredo and ng mga Marcos supporters para matalo daw po yung mga Duterte sa 2028. Ano pong thoughts ng palasyo doon? Wala pa po napag-uusapan patungkol po dyan. Hindi pa po nababanggit sa Pangulo ito. So wala pa pong response. Pero ang palasyo po pa bukas na makipagtulungan sa mga naging oposisyon or kalaban ng Pangulo noong 2022. Wala po tayo masasabi sa ngayon. Maybe it's too early to comment on that. Next question po, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, you mentioned the President is pushing for budget reforms during the meeting with economic team to avoid a repeat of the flood control scandal. What specific measures are being pushed by the President to prevent that controversy from repeating? Ngayon pa lang po, ipinansisimulan na po niya. Unang-una, meron po tayong mga transparency portal para kung ano man po ang mga mangyayaring activities sa mga ahensya ng gobyerno ay makikita na po ng tao, lalo-lalo na po yung mga tungkol sa procurement at sa mga bidding. Isa po yan. At unang-una sinasabi rin po, pati nga po kanina sinabi ko tungkol sa LGU, naggastos ng pera na naaayon at dapat may transparency and accountability. Did the economic team and the President discuss about the weakening of the peso during that meeting? Wala po sa akin na ipaabot sa ngayon, but tatanungin po natin maya-maya ang economic team at para makuha ko po yung pinakadetalye patungkol dyan. Thank you. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, a Filipino citizen was reported to have been among those killed in eastern Ukraine. Russia allegedly has been recruiting foreigners para sila ang isabak sa gyera. How concerning is this for the Philippine government kung totoo po ito at anong mga ahensya po ang dapat kalampagin tungkol dito? Wala po pang naipapaabot sa atin patungkol po dyan. Pero titignan po natin ang pinakakonteksto at aalamin po natin mismo sa Secretary of Defense. Thank you, ma'am. Next question po, Chloe Hufana, Business World. Yusek, balikan ko lang yung meeting kahapon na sa Thursday pa ilalabas yung full year GDP growth report. Pero I was wondering kung na-present ba in advance kay President yung figures? Ako po'y walang personal na presensya sa nasabing meeting dahil po tayo ay nandito at nagkakaroon ng press briefing. So, ang inyong mga ibang katanungan para sa detalye ay maaari ko pong ibigay sa inyo maya-maya. Sige po, thank you po. Yun na po huling tanong, Yusek. Back to you po. Okay, Ivan? Yusek, kumustahin lang namin ulit ang Pangulo kasi napansin namin yung event later ay liliban muli siya. So far this week, wala pa ho siyang engagement sa labas. Yes. Palasyo. Dito Kumusta po muna. ang Pangulo? Private meetings muna. Maayos po ang kanyang kalagayan.
At ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Salamat. Thank you so much.